what's up to all the Filipino fans and Gilas fans. Just want to invite you to the game. Tomorrow we playing the Macau Bears at 7:30 Araneta. See you there. Ka-Express, isang bagong match-up chart ang gumulat sa Macau Black Bears at sentro ng atensyon ang inaasahang frontcourt war, AJ Edo versus Kenton Malliora-Brown o QMB. Ipinapakita ng mga bagong viral reveals mula sa SBP na buong-buo ang frontline ng Gilas, handang-handa para sa kanilang tune-up game ngayong July 28 sa Manila. At ayon sa latest video exposures, si AJ Edo 6'10" na may pinabuting laki at mobility ay fully integrated na bilang primary rim protector at starting center ng Gilas, lalo na ngayong sideline si Kai Sotto. At handa siyang magpakita ng defensive range at transition defense. At sa kabilang banda, opisyal ng pumirma sa Macau Black Bears, si Kenton Malliora-Brown, 6'10", isang ex-UAAP champion na magdadala ng elite rebounding at shot blocking. Ang laban na ito ay isang pivotal showdown, dalawang big men na may magkatulad na laki at inaasahang papel. Ang bilis at defensive shifting ni AJ Edo ay susubukan ang raw power at rebounding dominance ng QMB. Ang matchup na ito ay magtatagda ng tono ng tune-up game. Ka-Express, isang bagong match-up chart ang pumukaw sa atensyon ng basketball community, particular na sa panig ng Macau Black Bears. Ang Gilas Pilipinas ay naghanda para sa isang tune-up game ngayong Lunes, July 28 sa Smart Araneta Coliseum, at ang kanilang frontline lineup ay nakatakdang magbigay ng matinding hamon. Sentro ng usapan ang inaasahang frontcourt war, at ito ang pagtutuos ni AJ Edo ng Gilas at QMB para sa Macau Black Bears. Ang laban na ito ng mga big men ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng nalalapit na salpukan. At batay sa mga bagong visual revelations mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas, ipinapakita na ang Gilas ay magdadala ng isang kompletong frontline maliban kay Kai Sotto na patuloy na nagpapagaling mula sa kanyang ACL injury. Sa kawalan ni Kai, si AJ Edo na may taas na 6'10", ang inaasahang gaganap bilang primary rim protector at starting center ng kupunan. Ang mga video ay nagpapakita ng kanyang pinabuting pisikal na kondisyon, kabilang ang kanyang increased size, mobility at defensive range, na nagpapahiwatig na mas handa siya ngayon na balikan ang kanyang paboritong pwesto at bigyan ng malaking ambag ang Gilas. Ang kanyang kakayahang mag-transition defense at gumawa ng mga crucial defensive plays ay magiging mahalaga laban sa Macau. Ang buong-buong integration ni AJ Edo sa Gilas rotation ay nagpapakita ng tiwala ng coaching staff sa kanyang kakayahan na pasanin ang mas malaking responsibilidad sa loob. At sa kabilang panig, official nang lumagda sa Macau Black Bears si Kenton Malliora-Brown na meron ding 6'10" na taas at dating kampiyon ng UAAP. Kinumpirma ng Macau Black Bears ang kanyang pagdating upang palakasin ang kanilang frontcourt at inaasahang mamumuno siya sa kanilang big man rotation. Si QMB ay kilala sa kanyang elite interior toughness at proven rebounding skill na tinawag pa ngang paint monster dahil sa kanyang dominasyon sa board. Siya ay nagtala ng impressive averages na 14 points, 9 rebounds, and 2.3 assists sa UAAP Season 87 Finals na nagpapakita ng kanyang kakayahang maging all-around factor. Ang laban sa pagitan ni AJ Edo at QMB ay hindi lamang tungkol sa taas, kundi sa kung paano gagamitin ng bawat isa ang kanilang natatanging skill sets. Ito ay isang direktang head-to-head matchup na magtatakda ng depensang tono ng laro. Ang Macau Black Bears ay hindi basta-bastang kalaban. Ayon mismo kay Coach Tim Cone, sila ay really strong at may good imports matapos nilang talunin ang Chinese national team noong nakaraang taon. Ito ang magiging seryosong pagsubok sa Gilas, lalo na sa kanilang bagong frontline rotation. Ang matchup na ito ay higit pa sa individual na labanan. Ito ay magbibigay ng mahalagang pananaw sa kung paano magpe-perform ang Gilas sa Asia Cup nang walang Kai Sotto. Ka-Express, ang nalalapit na tune-up game ng Gilas Pilipinas laban sa Macau Black Bears ngayong July 28 ay hindi lang simpleng friendly match. Ito ay isang critical na pagsusulit para sa pambansang kupunan bago ang kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang laban na ito ay magsisilbi ring official na send-off para sa Gilas na magbibigay ng pagkakataon kay Coach Tim na masuri ang chemistry at execution ng kanyang kupunan laban sa isang international na kalaban na may matitinding imports. Ang Macau Black Bears na pinangalanan mismo ni Coach Tim bilang isang really strong team na may good imports
ay nagbibigay ng sapat na competition upang masubukan ang defensive schemes at offensive plays ng Gilas. Ang kanilang roster ay nagtatampok hindi lamang kay QMB, kundi pati na rin ang iba pang local at foreign reinforcements na sanay sa mataas na antas ng paglalaro sa East Asia, Super League at the Asian Tournament. Ang Gilas ay inaasang magpapakita ng mas mabilis at agile na sistema sa depensa, lalo na sa pagtugon ng off-ball screens at switches na naging hamon sa nakaraan. Ang pagiging adaptable ng frontline, lalo na sa pagitan ni AJ Edo, Junmar Fajardo at Angelo Kwame, ang magiging susi sa kanilang depensa. And speaking of Ange Kwame, siya ay kompormadong bahagi ng Gilas practice at maglalaro sa tune-up game laban sa Macau. Ang kanyang presensya sa training camp ay mahalaga, nagdaragdag ng lakas at agility sa frontline, at si Kwame, kasama si Edo at Fajardo, ay bumubuo ng tinatawag na triple towers na inaasang magbibigay ng matinding depensa sa paint at dominasyon sa rebounds. Si Ange Kwame ay galing din sa isang matagumpay na stint sa William Jones Cup kasama ang Strong Group Athletics na nagbigay sa kanya ng karagdagang karanasan at conditioning. Gayunpaman ka-Express, mahalagang bigyang diin ang FIBA eligibility rules patungkol sa naturalized players. Bagamat si Ange Kwame ay isang mahalagang bahagi sa pool at present sa tune-up, malabong siya ang magiging naturalized player ng Gilas para sa FIBA Asia Cup, maliban kung hindi available si Justin Brownlee. Sa ilalim ng FIBA regulations, isang naturalized player lamang ang pinahintulutan bawat koponan sa bawat torneo, at dahil si Justin Brownlee ang inaasang pipiliin ng Gilas bilang kanilang naturalized player sa Asia Cup, ang papel ni Ange Kwame ay manatili sa tune-up games at bilang backup sa programa. Patuloy din nating susubaybayan ang pagbahagi ng playing time, lalo na't kagagaling lang ng ilang players mula sa matinding PBA Finals, at eto ang mga detalye na kailangang bantayan habang papalapit ang Gilas sa kanilang pangunahing kampanya. Ka-Express, habang abala ang Gilas sa preparasyon, umiinit din ang mga kaganapan sa National Basketball Association o NBA off-season. Patuloy ang paglipatan ng mga manlalaro at pagbuo ng super teams na gumulat sa liga. Isa sa mga pinakamahalagang balita, ang paglipat ni Kevin Durant sa Houston Rockets bilang bahagi ng isang blockbuster trade. Ito ay isang major move na nagpapakita ng hangarin ng Houston Rockets na maging instant contender sa Western Conference. Well, sa kabilang dako, ang Phoenix Suns ay nakakuha naman ng malaking haul, kabilang sina Jalen Green at Dillon Brooke, kasama ang maraming draft picks. Nagpakita rin ng pwersa ang Milwaukee Bucks sa free agency na nakakuha ng mga key veteran players tulad ni Miles Turner at ni Gary Harris na nagpapahiwatig ng kanilang intensyon na palakasin ang kanilang championship window. Nagulat din ang marami sa pagpirma ni Chris Paul ng isang taong deal para muling maglaro sa Los Angeles Clippers, isang emotional na pagbabalik para sa point guard sa kanyang dating kupunan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.